Sa ika-46 na araw na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, halos malapitan at talagang puspusan na ang sagupaan ng dalawang panig. Ang Paratrooper Brigade ng Israel kasama ang Armor, Engineering at Air Force Unit ay mainit at malapitang nakikipaglaban sa mga tropa ng Hamas sa katimugang Gaza City, malapit sa Coastal Road, gayon din sa parte ng Rimal, mga 3 kilometro mula sa sentro ng Gaza City. Sa nasabing mga engkwentro, ilang mga miyembro ng Hamas ang napaslang at natuklasan ng tropa ng Israel ang nasa 35 mga tunnel shaft na naglalaman ng maraming mga armas. Sinalakay din at nakuha ng Paratrooper Brigade ang isang kampo na ginagamit bilang military intelligence ng Hamas na mayroong imbaka ng bala at 7 rocket launcher. Ayon sa ulat, ang mga lugar na nabanggit, partikular na ang Rimal, ay itinuturing na isang marangyang lugar ng Gaza Strip. Dito naninirahan ang mga matataas na commander ng Hamas at ginamit ang espasyong sibilyan para sa kanilang mga aktibidad. Sa lugar na ito, mayroong mga military outpost at mga government buildings. Sa nakalipas na 24 oras, binigwasan naman ng mga fighter jet ng Israeli Air Force ang maraming infrastruktura na pinagkukutaan ng militanteng grupo sa area ng Jabalia, Zitom at Beit Lahia, habang ang mga tropa ng Nahal Brigade ay nakipaglaban sa labas na parte ng Jabalia kung saan ilang miyembro ng Hamas ang kanilang napaslang. Sa isa sa mga labanan, natukoy ng Nahal Brigade Combat Team ang isang squad ng kalaban na bumabaril sa kanilang mga tropa mula sa bubong ng isang residential building. At upang hindi na tuluyang makapaminsala, direkta itong binigwasan ng isang airstrike mula sa isang eroplanong pandigma ng Israel. Ang resulta, todas ang Hamas at nanggalugarin ng tropa ng IDF ang gusali. Nakita nila rito ang marami na namang mga armas at kagamitang pangmilitar. Samantala, sinalakay naman ng mga missile boat ng Israeli Navy ang mga Hamas target sa kahabaan ng baybayin ng Gaza Strip gamit ang libu-libong mga munition mula sa dagat. Nagbigay din ng fire escort ang naturang mga missile boat sa mga ground forces upang tuluyang makapag-penetrate ang infantry at armored forces ng IDF. Sa kahabaan naman ng hilagang hangganan, matagumpay na naharang ng mga air defense fighter ng Israel ang isang kahina-hinalang aerial craft na tumawid mula sa Lebanon. Tumugon ang mga puwersa ng IDF sa pamamagitan ng isang pag-atake sa teritoryo ng Lebanese kung saan nanggaling ang naturang aerial craft. Una nang binigwasan at winasak ng mga eroplanong pandigma ng IDF ang mga infrastruktura ng Hezbollah sa loob ng teritoryo ng Lebanon. Nagsisilbi itong tugon ng Israel sa nooy humigit kumulang 10 mortar bomb na inilunsad ng Hezbollah na tumama sa isang open area. Isang pahayag naman ang inilabas ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Lunes. Binatikos nito ang Palestinian Authority dahil sa pagtanggi at pagsasabing hindi umano ginawa ng Hamas ang mga pagpapahirap at masalimuot na mga pagpaslang sa humigit kumulang 1,200 mga Israeli noong October 7. Today, the Palestinian Authority spokesman in Ramallah said something utterly preposterous. It denied that it was Hamas that carried out the horrible massacre at the Nature Festival near Gaza. Ayon umano kay Abu Mazen na kilala rin sa tawag na Mahmoud Abbas, ang pinuno ng Palestinian Authority, ang Israel daw mismo ang talagang pumaslang sa kanilang sariling mga inosenteng kababayan sa isang music festival at sa mga nayon sa kahabaan ng hangganan ng Gaza. Ang mga Israeli din daw ang mismong nagpahirap, nanunog at namugot ng ulo sa kanilang mga kababayang sibilyang bata at matatanda. Ngunit ayon kay Netanyahu, hindi ito katanggap-tanggap, nakakaloko ang pahayag na ito na halatang nais lang ng Palestinian Authority na baliktarin ang mga totoong nangyari. It actually accused Israel of carrying out that massacre. This is a complete reversal of truth. Abu Mazen, who in the past has denied the existence of the Holocaust, today is denying the existence of the Hamas massacre. And that's unacceptable. Ayon sa report, ang nakakagimbal na pahayag na ito ni Mahmoud Abbas ay inilabas ng Foreign Ministry ng gobyerno ng Ramallah sa Palestine. Halatang gawa-gawa lang umano ang balita na tumatalakay sa isang pahayag ng isang hindi pinangalanang source sa Israel Police. Ayon sa nasabing report, ang madugo umanong nangyari sa Israel sa isang music festival ay mula sa bomba ng mga Israeli helicopter na tumama sa mga sibilyang Israeli na naroon sa pagdiriwang, at ang Israeli Air Force umano ang responsable sa nangyari. Ngunit base naman sa Israel, ang balitang ito ay malinaw na pagpapaniwala sa publiko upang idiin ng Israel at paniwalain ng mundo na inosente ang grupong Hamas. Talagang pinagsisikapan umano ng Palestinian Authority na kumbinsihin ng publiko na ang itim ay talagang puti at ang kasamaan ay talagang mabuti. Isang nakasanayang gawain na daw ito ng pamahalaan ng Ramallah, Palestine. Mga gawain ng perpektong pagsisinungaling sa pamamagitan ng isang sanay na tagapagsalita. Ngunit bagamat alam ng taong bayan kung sino ang tunay na may kasalanan at sa kabila ng pagkakaroon ng Israel ng pisikal na mga ebidensya, mayroon pa rin daw talagang naniniwala sa Hamas at ang isang perpekto umanong halimbawa ay ang United Nations. Sa kasalukuyan mga
kapatid, patuloy pa ring sinusuyod ng tropa ng Israel ang mga lugar sa Gaza kung saan naroon ang presensya ng Hamas. Hinahanap pa rin nila ang maraming mga hostage na nasa kamay ng kalaban at umaasang sana'y buhay nila itong mababawi. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.